Magandang araw po mga kababayan, this is OJTV po. Kamusta po kayo? Muli po tayo nagbabalik para sa isang panibagong reaction video na ating gagawin sa part 3 sa upload ni Pugong Biyahero para sa mag-anak na nakatira sa gilid ng kalsada at ang pamilyang kumakain ng tiktik o ang pinakamapinong parte sa bunga ng mais. Bago po tayo magpatuloy sa ating video, gusto ko lang pong pasalamatan ang lahat ng sumusuporta sa PB Team at syempre po sa akin, maraming salamat po sa muli ninyong pagsuporta sa aking pagbabalik sa YouTube channel. Marami pong nagtatanong kung legit daw po ba tayong member ng PB Team. Yes po, at ang ating pong content na ginagawang ito ay may pahintulot po ni Pugong Biyahero. At para po sa kaalaman ng lahat, sa mga nagtatanong po, kapatid ko po si Kuya Paul o si Pugong Biyahero, no? Siya po ay aking nakakatandang kapatid. Kaya naman tayo ay nagpaalam sa kanya at siya po ay nagbigay naman ng pahintulot upang gumawa tayo ng reaction video sa kanyang mga upload sa kanyang YouTube channel. Muli nga pong bumalik si Pugong Biyahero at team sa pamilya ni Kuya Arwin na nakatira sa gilid ng kalsada. May maganda siyang sorpresa para sa pamilya ni Kuya Arwin at ito nga ang paghahanda para sa gagawing bagong bahay ng kanyang pamilya. Ibinalita nga ni Pugong Biyahero sa pamilya ni Kuya Arwin at Ate Melissa na meron tayong mabubuting kababayan na nag-donate para sa kanila. At si Pugong Biyahero nga ay nakalikom na ng 80,647 pesos na siyang gagamitin sa pagpapatayo ng kanilang bahay. Pero, bago yon, tinanong muna ni Pugong Biyahero si Kuya Arwin na kung meron ba silang alam na lupa na pwedeng pagtirikan ng kanilang gagawing bahay. Meron ba kayong lupa dito? Itong pinagtataniman nyo kanino? Ano nga muna mula sir si Jimmy. Sa amo ninyo. Kaya pinayagan kayo na magtayo nito. Okay. Dito lang kayo nakatira. Di ba mas maigi na meron talaga kayong permanente na na mapaglalagyan? Kasi silang paglalagyan Okay. Kaya namin nabanggit yun dahil meron nga kayong donasyon. Okay, ganito. Ang pera ng mga nagpaabot para sa inyo. Okay. Sa amount na ito mga kababayan, malaki na ito. 80,647.40. Binigyan din ng pagkakataon ni Pugong Biyahero si Kuya Arwin at Ate Melissa na magdesisyon para sa pera. Kung nais ba nilang ito ay gamiting pampagawa ng bahay o pwede naman nilang gamitin para sa kanilang panimula, pwedeng sa pagninegosyo. Kasi para sa amin, ang perang katulad nito, medyo malaki na ito. Pwede niyong pansimula, gagawin namin, bibili kami ng mga materyales para kahit paano makapagpagawa kayo ng bahay na at least hindi po ganito na trapal. Pero kung sabihin niyo po sa amin kukunin niyo ng cash amin, ibibigay namin dahil Pero sabi nga ni Kuya Arwin, mas mabuti nang ang perang nalikom ni Pugong Biyahero na galing sa ating mga kababayan ay gamitin na lamang sa pagpapagawa ng kanilang bagong bahay. Dahil, sabi ni Kuya Arwin, mas okay na yung pera na binigay ng ating mga kababayan ay may mapuntahang maganda. Meron siyang maiiwanang alaala, sabi nga ni Kuya Arwin. At para din makita ng sponsors at ni Pugong Biyahero na ang kanilang tulong sa pamilya ni Kuya Arwin ay may napuntahang maganda. Kaya naman, nagdesisyon din ang pamilya ni Kuya Arwin na pumayag sa alok ni Pugong Biyahero na ipagpagawa na lamang ng bahay ang nalikom nilang donasyon. kung ano po yung mapagplanuhan ninyong pamilya. Kasi, nasa 85,000 na po ito. Sir, wala sa mig ugnay mo naman to'y nagkuhan nga mo kuhan naglote sir. Pabalayan no sa mo
gusto na mo balay magod nga og kwarta po di po ni wag kwarta kay ang kwarta makuhaan mo wala naman jud hindi naman ako kuan buo kay matong balay kay handumanan ba kay suka sa pagagamay nako karon po ka kuan lahi kalipay nga ning abot sa kuwan siya so na ko nga handumanan kita po nila ilang tabang sumuha kay kahit nang kita mong kinabuhi. Salamat po ulag na ko ni tabang sa mga. Kita kami yun. Luti. Okay, ano sabi ni Kuya? Mas pinili niya sir na bahay na lang po daw kasi kung pera daw ang ibibigay sa kanila, mas mabilis daw yung maubos. Okay. Yung lupa daw parang handuman o alaala, meron silang mga remembrance. Okay. At makikita po daw ng mga sponsor. Labis din ang saya ni Ate Melissa at Kuya Arwin sa balitang ito na sila ay magkakaroon na ng bagong bahay. Isa rin ito sa gustong-gusto ni Pugong Biyahero na mangyari para sa kanilang pamilya na magkaroon ng maayos na tirahan lalo na ngayong magpapasko. Nakita nga natin ang sitwasyon kung ano ba ang bahay ni Kuya Arwin at Ate Melissa. Pinagtagpi-tagping mga trapal kung saan tuwing umuulan, sila rin ay nababasa. Inabutan din ni Pugong Biyahero na sinundo ni Kuya Arwin si Althea galing eskwelahan. Kinamusta ni Pugong Biyahero si Althea. Nakita naman ni Pugong Biyahero na ang bag na ginagamit ni Althea ay ang ibinigay nila nung nakaraan na galing din sa ating mga kababayan. Nakakatawang makita na si Althea ay talagang nagsusumikap sa pag-aaral. Tinanong nga ni Pugong Biyahero kung magkano ba ang baon niya at ang sabi ni Althea ay 5 piso. Ito daw ay kanyang ginagamit upang makabili ng maruya na kanyang kinakain sa eskwelahan. Sinubukan muli ni Pugong Biyahero ang talino ni Althea. Tinanong ni Pugong Biyahero si Althea sa mathematics at lahat ng katanungan ni Pugong Biyahero kay Althea ay agad namang nasagot ng bata. Binigyan din ni Pugong Biyahero ng 2,000 pesos si Althea na galing sa ating sponsor para maging baon ni Althea tuwing papasok sa kanyang paaralan. Umulan at bago din kami umalis dito sa kanila na madilim na. Nandito na po si Althea galing sa school. Sinundo po ng kanyang papa. At natutuwa ako dahil ginamit niya na po yung bag na binigay natin. Akala ko si mama mo yung gagamit, ikaw pala yung gumamit. Kamusta yung school? Kamusta ang school? Kamusta ang school yan? Kamusta ang pag-school? Musta yung pag-eskwela na? Okay lang? Okay lang? O, siya po si Althea, 7 years old, grade 2 na. Okay, may honor ka ba? Wala siya pang honor? Wala. Ngayon pa lang kasi. Module, sir. Module o dahil galing sa module. O, gusto po nito paglaki niya, maestra eh. Okay, may baon ka ba kanina? 5 ra, sir. 5 lang. 5 lang baon. O, anong binili ni Althea sa 5? Pinaypay. Ano yun? Pinay pa yung saging. Pinaypay na saging. Maruya. Maruya. Tapos may tubig kang dala. Ayun. Tapos minsan magdala ka ng biscuit. Di ba may biscuit kayo? Mayroong biscuit? Okay. So matalino po itong batang ito. Yan. Try nga ulit natin. Natapos tayo sa 12 plus 12 eh. 24 plus 24. Iisip pa siya pero syempre alam niya yan. Yun, 48. Ang galing. 48. Yay! Palakpakan natin si Althea. Okay? 10 plus 10. 20. Ang galing. Tara, isa pa. Isa pa natin. 9 plus 9. 9 plus 9.
18. Yon, 18. Galing. O, dahil magaling kang mag-aral, mayroon tayong nagpadala sa iyo ng pambaon. May baon na si Althea. O, magte-thank you lang tayo kay Tita Diana Vera. Binigyan ka ng 2,000! Yay! O, bigyan natin 2,000 mo para may pambaon ka daw. Salamat po na. O, ito yung 2,000. Bigyan mo na lang kay mama. No? O, ito. Salamat, sir. Hindi po ba't kayo saya na ating narinig at nabalitaan na magkakaroon na ng bagong tirahan ang pamilya ni Kuya Arwin at Ate Melissa? Tunay ngang napakabuti ng Diyos sapagkat ang dalangin ni Kuya Arwin at Ate Melissa ay dininig niya. Ngayon, magkakaroon na sila ng bagong tirahan, ng bagong buhay at ng bagong panimula. Tunay ngang basta't ikaw ay magtiwala sa Panginoon, hindi ka niya pababayaan. Basta't sabayan din ang pagsusumikap at laban sa buhay, siguradong sa dulo ikaw ay magtatagumpay. Maraming salamat mga kababayan at sabay-sabay po nating abangan ang part 4 sa buhay ni Kuya Arwin. Makahanap na kaya ng lupa si Kuya Arwin at Bugong Biyahero ng kanilang pagtatayuan ng bago nilang bahay. Maraming salamat mga kababayan sa inyong patuloy na pagsuporta at panonood. Palagi po kayo mag-iingat mga kababayan. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon.